Dear Dr. Love, it happened when I was 17 years old in 2016. Gabi yun, mga alas 7 ng gabi. Naghihiwa ako ng sibuyas kasi magluluto ako ng itlog. Actually, wala kaming kuryente noon. Kahit sa highway kami nakatira. Ihing-ihi na talaga ako. But my younger brother was in the comfort room. Kaya mabilis akong buwaba sa silong namin para umihi. Habang umiihi ako, I saw a pair of black shoes na patusok ang dulo sa harapan ko mismo. Kaya nagtaka ako. Tumingala ako, ba't wala akong katawan, walang katawan akong nakita kundi sombrero. Yung katulad ng sombrero ni Jose Rizal. Then yung bibig niya, mapula. Para siyang cowboy. Kaya cowboy ang tawag ko doon. Hindi sana ako matatakot noon kasi sanay na ako makakita ng mga hindi nakikita ng ibang tao. Nagsalita siya, halika, sumama ka na sa akin. Yan ang sinabi niya kaya nagsisigaw ako, paakyat. Hindi ko na maalaala kung paano ako nakapagpanty at nakapagsuot ng shorts that time. Sigaw ako ng sigaw at tinatawag ko ang kuya ko. Ano yun? Bakit? Natatarantang sabi ng kuya ko pero sigaw lang ako ng sigaw hanggang sa mawalan ako ng malay sa harapan ni kuya. Nagising ako na kandong-kandong na ako ng daddy ko. Iyak ako ng iyak. Daddy, kukunin niya daw ako. Yan ang bukang bibig ko sa aking daddy. Inaalo naman ako habang kandong ako at nagmumura na si dad noon kasi iyak talaga ako ng iyak. Hindi ko na maalala kung paano ko nakatulog ng gabing yun. Akala ko nga hindi na maulit pero after a few days, nakita ko na naman siya. Karga-karga ko ang pamangkin ko. Pinapatulog ko mga bandang alas 7 ng gabi noon. Nakita ko siya sa kabilang kalsada. Nakaitim na suit, mukha siyang Meksikano. Nakangiti pa rin siya sa akin noon. Binalot ako ng takot at kaba nang makita ko kung sino ang kahawak kamay niya noon. Kasama niya ako. Nakangiti rin sa akin yung sarili ko at kumakaway pa. Mabilis na kinuha ng bayaw ko yung pamangkin ko dahil halos matumba na ako noon. Nang mahimasmasan ako, hinubad ko lahat ng suot ko noon at sinunog. Turo yan sa akin ng lolo ko na manggagamot. Palagi ko na lang siyang nakikita kahit saan ako magpunta. Nandun siya. Sasakay ako ng tricycle, nakasakay rin siya sa back ride. Noong taong 2019, sabi ng matatanda, mag-asawa daw ako, aalis daw yon. Nagkaroon ako ng boyfriend noon, isinama ako sa probinsya nila at tumira ako doon almost 3 months. Sa loob ng 3 buwan, hindi ko siya nakikita kaya natuwa ako. Pero one night, sinigawan ako ng boyfriend ko noon. Sumama ang loob ko. Umiyak ako noon. Maya-maya lang nakarinig ako ng sumisid-sid sa akin, kaya bumangon ako and I saw him again. Nasa likod ng kurtina. Kitang-kita ko ang sombrero niya. Pilit ko siyang ini-ignore pero lumalapit siya sa akin na parang nagagalit kaya sumigaw ako. Sigaw at iyak hanggang sa mawalan ako ng malay. Nagising ako na yakap-yakap ako ng boyfriend ko hanggang sa nakatulog ako uli. Hanggang sa naghiwalay kami ng boyfriend ko that time, March 2020, naging active ako sa church. Hindi na ako ulit nakaka-experience ng mga ganun. November 2020, I met my husband. Since makilala ko siya, nawala na rin si Cowboy. I still remember the last time I saw him. He was smiling at me habang kumakaway.
Dati kapag kinukwento ko siya, natatakot ako. Ba't nang makilala ko ang asawa ko, hindi na ako natakot. Natatawa pa nga ako kasi para siyang guardian ko that time. Kapag sumasama ang loob ko, nagpapakita siya. Sabi ng kapatid ko, kaya daw wala na si cowboy kasi nasa tamang tao na raw ako. Until now, hindi na ako nakaka-experience ng mga scary things. Kaya nga lang, ang kinatatakot naming mag-asawa ay kung paano kung sa anak namin mangyari ito. Babae pa naman ang anak namin. Totoo po ba ang mga ganitong bagay, Brother June? Ano po bang tawag sa naranasan ko? Kung totoo man po, ano po ang pwede kong gawin para hindi ito danasin ng anak ko? Lagi po kasing sinasabi ng asawa ko na may tendency na matulad ang anak namin sa naranasan ko. Alam ko po, hindi ito about love, pero sa inyo po kasi ako mas naniniwala, kaya sa inyo po ako lumalapit. Umaasang matutulungan ninyo ako. Maraming salamat po. Gumagalang, Madeline.